Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po. Happy Wednesday. Good evening po. Happy Wednesday mga kapatid. At welcome po sa ating Bible study ngayong hapon na ito. At magandang hapon po. Unahin na po natin. Thank you, Lord. Ating kapatid, Sister Letty Garcia ng East Prayer Group. Sister Sally Flores ng Mendez. Thank you, Lord po, for watching with us. Sister Tess Malabonga ng San Pablo Outreach. Thank you, Lord. Sister Josie Dinaco ng DAP Prayer Group. Thank you, Lord. At salamat po sa Diyos dahil binabati ko rin po ng magandang hapon yung ating Kapas Prayer Meeting. Sila Sister Cecil, Sister Joanne, Sister Vilma ng Jensan, kapatid po yan ni Sister Letty. May bago po kaming attendees ng Kapas, si Sister Sen. Thank you, Lord po. Sister Bennett and Brother Ferdy, abangan nyo po ang GMJ sa darating na North
Christmas presentation. Thank you, Lord po. Amen, Sir Ana. Pasalamatan din natin. Marami na tayong mga kapatid na bago. Dapat nga kantahan natin sila ng There's a Welcome. Kasi marami na tayong mga kapatid Amen. na hindi natin kilala, di ba? There's a welcome here. Babagsakan ba natin? Mamaya na, mamaya na. Mamaya. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Welcome po mga kapatid. Welcome sa ating Comfy Church. Thank you, Lord. Salamat po. Good evening po kay Nanay Lita Saraspe ng ating Kaibigan Prayer Group. Si Sister Virgia Lamag from Calo. Brother Edward Patrick Besite na anak ni Mama Ched. Good evening po. Sister Aida, miss ka na namin from East Group. Sister Josie Umayam ng ating Pangasinan. Thank si you, Lord. Tikya. Sister Tessie Pulbidayan. Amen. Thank you, Lord. Anak ni Mama Leonie, Sister Linda Javier ng Makati Prayer Group, Sister Joy D. Ricafort ng Bulacan Outreach, thank you Lord, Sister Carmela Tison, Sister Mila ng Mendez Outreach, Si Brother Ray Cariaga ng ating Karangalan, Sister Mylene Aquino ng ating Los Baños, good evening po. Sister Adelina Bacani ng ating Karasuchi Mendez Group, Sister Mylene Aquino ng ating Los Baños, Sister Connie Caudilla, we miss you, kailangan ka na dito. Tita Cons, miss you po. Ayan, Sister Tita Ku, Tito Jim, magandang hapon po. Kamusta? At alam ko, gustong-gusto nyo na mag-share ng live dito sa ating GMJ. Well, inaantay po namin kayo, Tita Ku, Tito Jim. At katulad nito, bago to RVE Panaginip. Mukhang... Si Tita Ku yan. Kuya Jim, nananaginip. Pasensya na kayo, may mga code name kayo, hindi ko kayo kilala. May mga alias, thank you Lord. Sister Rosemary Orpilla ng ating Baguio. Si Brother Ricky Cruz Samson from Francisco Prayer Group, Taytay, Rizal. Good evening po. Ayan, good evening din, Sister Aida Garcia. Miss ka na namin, Sister Aida. Ayan. Damiana Velasquez ng... Sister Damena San Antonio, Outreach, Nueva Ecija. Sister Melby Tungkab ng ating Pangasinan. Brother Ray ng Ray Cariaga ng East Prayer Group. Sister Marisa Uwichi ng Iwata pero nasa Japan siya ngayon. Thank you, Lord. Sister Rita Manggao from Kaibiga. Sister Tere, Kaibiga din. Si Jen. Nandito pala si Jen. Oo. Sister Richelle. Ito, Sister Lisa, malayo-layo din to. Rachel, Japan pa rin. Japan, yes. Ito, Sister Flor de la Vega ng Candelaria Outreach. Sister Lisa, ito Sister Flor de la Vega. Thank you, Lord, for watching po. Sister Jerlyn, sangkap ng ating Laia Group. Sister Jeanette ng ating Los Baños, happy watching. Sister Menchi, happy watching din. Nanay Mercedes Pega from Calo. Sister Tere, okay na to. Sister Vilma Miranda. Sister Thank you, Lord. Dudes, si Duday ng ating Qatar. Thank you, Lord, for watching, Sister Dudes. Ninang Cora, Pastor JB, good evening po. Sister Ami. Ayan, si Brother Ricky Samson ng Francisco Prayer Group, Taytay, kay Nanay Huling. Hello po, Nanay Huling and Sister Tess Francisco. Pastor Oying and Sister Remy, good evening po. Sister Nancy Colina ng Bahay Pangarap. Sister Mabel Imperial Kalwalhatian ng San Pablo Prayer Group. Sister Jasmine, ito si Jasmine to na anak ni Sister Ami ng Kalawan Outreach. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Nida Gelardino, Victoria de Rosario ng ating East Group. Si Bong, happy watching Bong, kamusta na? Sister Jerlyn Nua Sangkap ng Laia Outreach. Thank you, Lord, for watching po. Ninang Minda ko, watching now. Sister Vicky, nasabi ko na. Sister Amalia Cuartero ng ating Katandala Prayer Group. Sister Rosemary Enriquez, good evening po. Sister Nor Kalingasan, thank you, Lord. Sister Ayang Atienza Cantos ng Katandala pa rin ito, thank you, Lord. Nor Kalingasan ng ating Lipa. Amen. Thank you, Lord. Sister Ayang Atienza Cantos, thank you, Lord po, for watching. Magandang gabi po. Ayan. Thank you, Lord.
Sister Eileen Simulata ng Bulacan. Ayan, magandang hapon po mga taga Bulacan Outreach. Sister Cecil, Sister Arlene, Brother Obet Navarro, at ang mga youth ng Bulacan Outreach. Thank you, Lord. Sister Jovelyn Rosales Nuas from Laia uli. Sister Rose Marie Iwata, Brother Larry Nong, good evening po. Brother Boyet Seremonya ng ating talim. Ayan. Ninang Mila, Santa Rinala, and Brother Lito, good evening po. Sister Judith Cruz, kamusta po? Sila Sister Meredith, sila lahat ng Cruz sa Tumana. Thank you Lord po for watching. Kamusta po kayo dyan? Sister Blazilda de Villa, good evening po. Si Brother Doc Mon, good evening. Thank Sister you, Lord. Julita Mabalo. Ang dami ko nang hindi kilala talaga. Welcome po kayo sa amin. Thank you, Lord. Sino ba yon? Ayan, thank you Lord. Sister Emma Abedra. Sa Abedra. Sa Abedra. Ayan, magandang gabi po. Salamat po sa panonood at welcome po sa Bible study natin. Ito si Brother Joshua Mendoza. Ayan, thank you Lord. Sister Beron ng Makati Prayer Group. At thank you Lord. Sister Josie Gelido at ang Gelido clan, ang Riosa clan at ang Toledo ng Kalo Outreach. Ng ating Nasugbo. Thank you, Sister Lord. Gemma, Brother June at yung tatlo niyang anak. Good evening, Sister Gemma. Sister Veron. Thank you, Lord. Good evening po. Salamat po sa patuloy na pakikinig, pagsubaybay sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord po. Sister Tata, andiyan ka pala. Brother Ayan. Nandito. Thank you, Lord. Sister Siling Mendoza ng Talisay Outreach. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Boyet Seremonya sa ating pakikinig. isda kanina, yung bangus. Ayun, ang sarap. Alam nyo, fresh na fresh. Sister Lisay, nagulat ako yung bangus nila. Ang alam ko matinik, pero yung bangus na nakain namin, hindi matinik. Brother Boyet, thank you, Lord. Sobra. Hindi daw matinik. Hindi Hindi daw matinik. Oo. Sister Minda Gonzales, good evening po. Thank you, Lord, for happy watching po ng ating Bible study. Ayan, Sister Minda from Sagad. Thank you, Lord, for watching po from Sagad. Ito, Sister Aurelia Fabro, good evening po sa inyong lahat. God. Sister Relly Dangana yan ng Makati. Ang dami talaga mga Outreach. Ayan, si Nanay Celia dun. Nay, kamusta po? Nandito na naman ako. Nay, nasa TV ako. Thank you, Thank you, Lord. Sister Minda Gonzales. Thank you, Lord. Nakapag-Bible study daw po uli siya. Salamat. At si Lord po nagbibigay ng panahon para makapakinig tayo ng Bible study at Sunday nagpapasalamat fellowship. din ako, Sister Sige, Ana, Sister Lisa. sa Glaramosa, sa aming mga outfit for today. Thank you, Salamat, Lord. Sister Sa Sister sponsor Rose po. Lector Thank you, po Lord. yan. Thank you, Lord. Alam mo, Sister Lisa, kung kagabi parang naririnig ko puro minor. Ngayong greeters tayo ngayon. Ano, greeters. Sister Lisa? Thank you, Lord. At yan, Sister Melby Tungkab ng ating Baguio Outreach. Magandang Sir gabi Auring po. de las Alas, kamusta po, Nanay Auring? Sister Rita Manggao ng ating Kaibiga Prayer Group. Thank you, Lord. May pinapasabi pa siya yung Laura Sabeda, nasabi na natin. Thank you, Opo. Lord. Ayan, thank you, Lord. Magandang gabi po, mga kapatid. At thank you, Lord po, sa ating mga kapatid sa Tarlac, Paniki. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi po. At salamat sa panunod, si Nanay Biring, si Nanay Sister Ali, Sister Vicky, Sister Elena, Sister Ann and Brother De Guzman, RJ De Guzman. Ayan, Sister Nanet. Sister Elena, Nanay Elena Cancio. Magandang gabi po mga taga-Paniki, Tarlac. Sir Ana. Thank you, Lord. Sir Mabel, thank you, Lord. Sa Happy Romania watching. po yan. Romania at thank you, Lord, na Sister Nida Hernandez ng ating Amerika. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa Amerika. South, East, West, North at ang ibang bansa. Sir Ana, Yes una na po. tayong bumati ng Merry Christmas. Mauna na tayo. Oh, sige. Merry Christmas po sa inyo lahat. Merry Christmas po, Abangan mga niyo po kapatid. yung ating Christmas presentation. Thank 12 you, Lord. days po yon. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Ilang days na lang, sister?
37 days to before go. Christmas, mga kapatid. Magandang gabi po. Alam niyo, Sister Lisa, excited na ako kasi talagang kung tayo po ay na-excite nung ating anniversary, mas doble po ngayong Christmas, mga kapatid, kasi hindi po dahilan ang pandemic, hindi po dahilan ang bagyo upang hindi tayo mag-celebrate ng Christmas. Yes. This is Thank the you. right time, perfect timing po para ipakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano kabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya mga kapatid, Merry Christmas! Thank you, Lord. Happy watching din kay Sister Julie Caray, Sister Nanay Seni Baez, and Sister Maricel Balangkit Palma na kapatid ni Brother Dodi. Ayan, si Brother Crusaldo Orpilla, si Brother George yan, asawa ni Sister Rose Nanay- Orpilla ng ating Baguio Outreach. Ayan, si Brother Boy. Thank you, Lord po, Brother Boy, for watching. Nanay Brother Boy Glo Salvosio. Garcia, Sister Ayan. Ella, thank you, Lord. Wala po. Wala sa akin Sister Tin Lopez, thank you, Lord po. Sister Nora Lopez. Brother Robert Ugalde, thank you, Lord. Brother RJ Bibero at Sister Alpa. Brother Nicky, Brother Maki, Sister Tess Galletes, and Brother Ed Galletes ng Amen. Mendez. Antonio Batalier. Ikaw Thank ba'y you, Lord, kapatid- for watching po, Brother Kamag-anak ka Antonio. ba ni Brother Roger? Paki-share lang po kung kamag-anak. Thank you, Lord. Happy watching po, mga kapatid. At alam ko na punong-punong-puno tayo ng pagpapala ngayong araw na ito. Good evening din po sa Caramba family. Sister Pritz Medrano Lailo. Thank you, Lord. Brother Bong, see you po. Kinlaim ko na. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Ayan, thank you, Lord. Sir Olive de la Cruz. Ayan, oo, Happy Sister watching Ol. din, Thank Sister you, Lord, po. Olive. Ayan. Brother Christian Defante. Ayun. Salamat po. Brother Edgar, magandang gabi po. Ayan, salamat. Sister Milet Cruz ng ating Pilar Prayer Group. Sister Magandang gabi Marina po. Magpantay Fonseca is watching. Taga-Bataan Milet. yan, Sister Lisa. Thank you, Lord. Asawa ni Brother Gary Fonseca. Thank you, Lord po. Sister Milet Ben, happy watching. Sister Milet, miss na po. Brother Lawrence Ignaco. Thank Baka you, Lord, naman for yan, watching po. Magandang gabi po. to, Ignaco family. Ayan, si Brother Router. Router, Ninang Kit, at Brother Tatay Ed. Ayan, at saka si Sister Rizil. Magandang gabi Ay, po. yung Brother Edmar. Edmar. Ayan, huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan si Brother Oo. Edmar. Brother Thank you, Edmar, Lord. miss namin yung kanta mo. Ayan, Brother Ferdy Patulay, na asawa ni Sister Beron. Thank you, Lord, for watching po. Ayan, Lola Evelyn, Evelyn. kamusta po kayo? Sister Agnes, magandang gabi po. At salamat sa panonood. Miss na po namin kayo, Lola. Brother Rems Samarita, magandang gabi po at salamat po sa pakikinig ng ating Bible study. Thank you, Lord. Salamat po at patuloy tayong naging bahagi ngayong gabing ito ng ating midweek Bible study. Ngayon naman po, babati po tayo sa napakahalagang araw na ito para sa mga kapatid natin na may kaarawan sa araw na ito. Thank Batiin you, na Lord. natin at may nagdiriwang din, Sister Lisa, ng kanilang anniversary. Amen. Basahin Sigurahin na mo natin yung birthday, mga may birthday ngayon. Sige po. Sister Geraldine Torio, ito ay kapatid ni Sister Gemma Ballester ng ating Los Baños Outreach. Happy birthday po. At Sister Gemma de la Cruz ng Kablao Kablao ng from Cabanatuan Outreach at si Brother Gabriel Reyes na apo ni Sister Cherry Reyes Ng ng Kalo. ating Kalo na Sugbu Outreach. And Sister Lloyda Tagle ng Malaya Prayer Group. Ito ay taga-Laia. Thank you, Yes, Lord. thank you, Lord. Si Nanay Siming Vidal. Vidal. Mother po Mother yan ni Sister Lenny Vidal Valencia. ng ating Kalaka Outreach. Thank At you, meron pang Lord. isa, may pahabol. Si Sister Feli Calao, nasa USA siya. Ngayong oras daw pong ito ay birthday niya kasi madaling araw na po ng 18 ngayon sa Amerika. Happy birthday po, Sister Feli Calao. At ang nagdaraos naman ng wedding anniversary, Sister Lisa. Sister Marisa and Brother Kazuyoshi. Auchi. Ayan po Auchi. yung nasa Japan. Mag-asawang Happy Sister anniversary Oichi. po.
And also, Sister Marisa and Brother Don Legaspi ng Antel Prayer Group. Happy 25th wedding anniversary. Happy anniversary po. O, kantahan muna natin, Sister Lisa, sa pamamagitan ng ating virtual. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. And happy anniversary. po sa inyong May pahabol pa si Sister Sylvia Villanueva. Good evening from Ayan. our San Pablo Outreach. Sister Vicky Tabora ng ating Agoo. Agoo. Sister La Mel Union. Lalog. And Ayan. Brother Rick ng ating Lipa. Ayan. Ayan. Good evening po, Sister Vicky and Sister Belen Alangila ng ating Italy Outreach, mga kapatid. Yes. Thank you, Lord. Salamat po sa panonood. Ito naman. Ano sa niya, Ano din Sister po? Lisa? Si Ate Mayet Oh, Magwar. Nasa Australia. Outreach, mga kapatid. Thank you. Alam niyo, sabi ni Sister Pritzy, Sister Ana, habang nag-check ng modules. Thank you, Lord. At alam ko na hindi mawawaglit sa atin ang pakikinig ng anuman dito sa ating live streaming. Kaya salamat, Sister Pritz, sa pakikinig po kahit na busy-busy. Nanonood pa rin, oh, taga Pampanga naman. Oh, Sila, Sister Winnie. Sabado, si Ima, magandang gabi, si Kuya Dong, si Roxette, at saka si Buknoy, si Jeremy, Brother Jeremy, magandang gabi po sa inyo dyan sa Pampanga. Kamusta po kayo? Sumagot Thank you, na Lord. Sister Marisa, sabi niya, salamat po sa inyong lahat na bumabati sa amin. 6 na puso. Thank you, Lord, daw po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. At Sister Melissa Solidad, ng ating San Juan City yan, prayer group. Sister Norma Andres Lacambra ng ating Isabela. hello, kamusta po, Sister Norma at ang ating mga kapatid dyan sa Isabela? Alam po namin na kayo nasa mabuting kalagayan. Ayan, nabanggit ko na yun. Ate Eteng, ayan, Sister Celeste Cecilio, Kuya Mike, thank you, Lord, for Kamustahin watching. na rin natin yung mga tugega raw. Ano po, Sister Clarita Derada ng ating Isabela Outreach. Ayan, Amen. magandang Thank you, gabi Lord. po. Ayan, Sister Noemi Domingo. Kamustahin na rin natin sila yung mga taga-tugega raw. Sige. Na naway humupa na yung baha. Amen. Thank you, At Lord. kay Sister Marla, ng kamusta Tugigaraw. na rin Ayan. sa kanyang mga pagla-live dyan. Oh, yung mami ni Sister Jenny Beltran na taga-Abulog, alam kong nasa mabuting kalagayan din po. Ito, may pahabol pa, Sister Connie Suarez ng ating Victoria Homes Prayer Group. Sister Noemi. Si Nanay Aning, punta ka na dito. Ayan. Sister Daisy Guyena. Thank you, Lord. Brother June, Ninong June Bertuccio, and Sister Lenny Vertuccio ng ating San Pablo Outreach. Thank you, Lord. Etong si Nathaniel Patulay, si di ba? anak to ni Beron, si Brian. Si Brian. Ayan. Good evening, Brian. Oh, good evening, Brian and Sister Daniel. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy tayong nakikinig at sumusubaybay sa ating midweek Bible Oh, study. may pahabol pa si Jam. Oh, Jam, kamusta ka na rin? Ayan, sige po. Ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating puso, isip, at makinig. Sabi nga, ang may pandinig ay makinig. Ngayon, tatawagin na po natin, mga kapatid, si Pastor Alex para sa ating opening prayer. Amen.
Again, good evening sa Comfy Family, sa news at sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang pag-ibig ni Lord ay nasa inyo, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Mananalangin tayo, mga kapatid. Ang sabi nga ng mga kapatiran dito sa mga kababayan natin Pilipino, may kaugnayan nga ito sa ating paksa sa Psalms 119 tonight. At parang ang dating naalala ko tuloy yung kanta ni Doc, yung protracted ang situation. Hindi lamang protracted, para bagang sunod-sunod itong mga nagaganap sa atin sa Pilipinas. Yung merong earthquake, pagsabog ng volcano, may pandemic, merong bagyo, sunod-sunod. Kaya matamang makinig tayo sa ating pag-aaral ngayon at ating fellow elder, Sister Remy, ang ibibigay niya ay yung cup, At mamayang konti, nako, glory to God. But alam ko na maraming mga kababayan natin Pilipino sa ibang dako ng daigdig na nagpapadala ng support dito sa Pilipinas. At makakarating yan sa mga kinauukulan na nais niyong maipahatid sa ating mga kapatiran. Dito rin sa Comfy, meron din yung wishing bubbles na meron din silang katulad ng pagtulong. At sa atin din sa Comfy, glory to God, at maraming mga Christian communities ang ginagamit ni Lord sa ganitong pagkakataon. So let us pray. Hallelujah. Abba, Father, Elohim, the Lord of hosts, we are lifting up to you yung mga kababayan naming Pilipino na nasalanta nitong bagyong sunod-sunod at mga baha. Alam ko pong ang inyong cup, 11th Hebrew word tonight, will be of great comfort to all of us. At yung mga help na coming sa iba't ibang sektor ng society sa Pilipinas, andyan na. At ang mga proactive measures is in place. Salamat po, Lord, na again, the Lord of hosts will be upon us here in the Philippines. Lord, we're lifting up to you again ang aming message for tonight and the situation that you are a sovereign God, and we learn so much sa ganitong situation, but your help is always there. Thank you, Lord, because you are our God of comfort. In Jesus' name we pray. Amen. Awit tayo, mga kapatid, ng papuri, pasasalamat kay Lord. Anumang kalagayan, let us always be reminded that He is sovereign, and what is due to Him is our praise and thanksgiving. Awit tayo, mga kapatid. Amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome sa ating midweek Bible study. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, lahat ng kanilang nasa mga tahanan, kayo ay sumabay sa aming pag-awit at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We give you thanks, O God. We give you thanks
We proclaim how great you are and tell all the wonderful things you have done. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Sige po. Lahat po ng handang-handa ng umawit sa Panginoon ay sumabay po kayo sa pag-awit sa aming ngayong oras na ito. Hallelujah! Amen. Ngayon ay alam kong mahal mo ako, kaya't mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ngayon ay alam kong mahal mo ako, kaya't mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y buhay ng dahil sa'yo. Ako'y buhay ng dahil sa'yo, aking Panginoon. Walang ibang makapagliligtas sa akin, kundi ikaw, Jesus. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Kahit kailan, kahit saan, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Wala nang iba, kundi ikaw, Jesus, ang aking pagkakatiwalaan. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Hallelujah. Thank you, Jesus.
praise you, my Lord. Hallelujah. Patuloy tayong magtitiwala at maniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Awitin mo natin mga kapatid ang sa bawat sandali. Nararapat po na laman ng ating isipan palagi ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko, ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoon Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoon Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina. Dalangin ko sa tuwina. Dalangin ko sa tuwina. Kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina. Kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina. Dalangin ko sa tuwina. Kalooban mo ang masunod, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoon Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal.
A. Salamat sa awiting pagsamba. Sa iyo, aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Glory, glory to God. Yung ating pagpapatuloy ng ating Psalms 119. Tonight, yung pang-11th letter ng Hebrew, yung Kaf. Alam nyo, yung timing ni Lord, kasi ang ibig sabihin ng Kaf ay palm, kumbaga palad. Kaya yung ating message for tonight, we are in God's hand, the palm of God. Kaya Kaf, pang-11 letter ng Hebrew. Kay Sister Remy nga, alam mo Sister Remy, merong awitin dito at mamaya alam ko magugunita mo yung awitin ng mami sa ating aralin tonight. Ano ba yung nasabi ko, Beb? Ano yung nang mapupugto na ang aking hininga? Awitin nga natin yon. Brother Joby, pwede ba? Alam mo, ayun si Arnold, sige, yung kasi may kaugnayan ito sa ating aralin. Sige. Glory to God, yung mapupugto ng hininga. Nangyari na ba sa inyo yun na para bagang sagadsad na o dulo na, protracted na yung trial, so on and so forth. Ang ating, tonight, glory to God, timing kay Lord, ang ating Kaf. We are in the hands of God at He will revive us with His loving kindness. And in return, of course, we will always proclaim the statutes of our God everywhere. Ganito yung awitin. Yung mapupugto ng aking hininga. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugto ng aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. One more time. Glory to God. Ito, mga kapatid, ang ating comforting song and word and study for tonight. Glory to God. Our hope is in the Word of God. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugto ng aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo, at binigyan ng pag-asa. Tutup din ko, pangako sa'yo, O Yahweh. Handog ko sa'yo pasasalamat sa awit kong ito. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutup din ko, pangako sa'yo, O Yahweh. Amen. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Glory to God. Naalala ko lang at ito na ang ating lesson for tonight kay Sister Remy. Glory to God. Yung timing ni Lord sa ating lahat. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng malayang oras upang
makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa muli mong pagbibigay sa amin ng malayang oras upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal salita. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Turo po ninyo sa amin ang inyong nais na ipaalam. Buksan po rin yung aming puso't isipan upang aming maunawaan at higit sa lahat maipamuhay namin ang iyong mga itinuturo sa amin. Marami pong salamat sa pagliligtas na inyong ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sa oras sa ito, Panginoon, papurit pasasalamat ang aming handog sa iyo. Sa lahat ng iyong biyayang patuloy na ibinibigay, purihin ka, O Diyos na dakila, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, dito po sa ating pag-aaral sa Psalm 119, tatalakayin naman natin yung verses 81 to 88. At ito po ay may titulong Panalangin upang iligtas ng Diyos. Basahin po natin. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko. Kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangulubot na sisidlang pa rin nilimot ang iyong batas. Gaano bang katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nang-usig kong kaaway? Mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nag-umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay, nakitlin ang aking buhay. Ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Alam naman natin ang naging buhay ni Haring David. Siya po ay nagkaroon ng mga kaaway at sa kanyang pagtakbo, siya ay laging hinahabol. Ito ay nagdala sa kanya sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng anguish, ito yung mga paghihirap. Nagkaroon din siya ng depression, pagkalumbay, malalim na pagkalungkot. Ngunit, bagamat ganito ang naganap sa kanyang buhay, siya po ay nanatiling matapat or faithful sa kautusan ng ating Panginoon. At siya ay lubos na nagtiwala sa ating Diyos. Now, ito pong 8 verses na ito ay tinatawag na the midnight of the Psalm, sapagkat ito yung pinaka-dark moment sa buhay ng Haring David. So, pag-aralan natin ang bahaging ito sa buhay ni Haring David. Starting with verse 81. Dahil sa napakahirap na kondisyon na kanyang dinaranas, nagkaroon ng matinding pananabik si Haring David sa kaligtasang nagmumula sa Panginoon, eagerly waiting for the salvation of the Lord. Kaya yung verse 81, kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas, lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dito sa Lamentation 3:25-26, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Si Haring David, ito yung panahon na ang kanyang sitwasyon ay napakahirap, very dark, very lonely, at alam kong ito ay nararanasan ng mga taong merong matinding kalungkutan o depression sa buhay. Nangihina ang kanilang katawan, nauubos na yung kanilang kalakasan, feeling so weak and tired. So, nakikita ba natin yung ating sarili? Ito ba'y nararanasan natin? Nakaka-identify ba tayo na kung minsan ay merong mga dinaranas din tayo, mga mabibigat at mahirap na bahagi ng ating buhay at tila ba'y tayo nawawala ng lakas at pag-asa? So, dito ay may magandang paalala sa atin
na sa panahon ng matinding hirap ng katawan at kaisipan, ang kalooban ni Haring David, siya ay nanatiling umasa at nagtitiwala sa ating Panginoon. So, ano yung mapag-aaralan natin? Ano yung mga lessons learned? Unang-una, he trusted in the Word of God. Kaya sabi niya, ako'y nagtiwala sa bigay mong pangungusap. So, dito makikita nating mga kapatid, nakatuon siya ang kanyang puso't isipan sa mga pangako at kautusan ng ating Panginoon. Kaya yung Salmo 39 verse 7, kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo. Sa iyo ko nakikita. So, mahalaga yung pananampalataya sa buhay nating lahat, mga kapatid. Kaya nasa saad sa Hebrews 11 verses 1 to 2, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ikalawa, matututunan natin dito sa bahagi ng buhay ni Haring David, seek God only. Hanapin natin ang Panginoon. Kaya Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Walang ibang pangalan ang tinawag ni Haring David, kundi ang Diyos lamang. Kaya tayo'y magtiwala, manalig, umasa tayo sa Diyos. May takdang panahon ang pagkilos ng Diyos. Ika nga dito sa Ecclesiastes 3, a time for everything. Okay, ikalawa, ano ba ang mga nararanasan ng taong may dinaraanan na mahirap na sitwasyon sa buhay? Dito sa buhay ni Haring David, unang-una, troubled mind and thinking. Ika nga'y balisa na kaisipan. Verse 82, dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan mo aaliwin? So mga kapatid, kung minsan ang ating mata, feeling so tired, lumalamlam, ating kaisipan pagod sa patuloy na paghihintay sa pagtugon ng Panginoon sa atin. Isaiah 43 verse 11, ako ay si Yahweh, wala nang iba pa, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. So, itong experience ni Haring David, mga kapatid, matinding stress, matinding strain o matinding paghihirap, labis na pagkabalisa, meron siyang nararamdaman na matinding kirot at pagdadalamhati. Again, tayo ba'y nakakaranas ng ganitong klase ng experience sa buhay natin? Alam nyo, sa mga mahirap na situation, we can tolerate only so much. Kaya maging si Haring David, nangusap siya at nagtanong sa Diyos, kailan mo ako aaliwin? Kaya kay Haring David, ang kaligtasan tanging sa Diyos lamang. Kaya sabi niya, kailan mo ako aaliwin? Sapagkat ang kanyang kaaliwan ay tanging sa Diyos lamang. Ang mga mata niya malamlam, hindi na makapag-isip ng maayos, highly stressed. So, umasa siya sa ating Panginoon. So, unang-una, troubled mind, balisang kaisipan. Pangalawa, feeling worn out and useless. Verse 83, katulad ko'y nangulubot na sisidlang yaring katad, gayong paman, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Kapag matindi ang paghihirap, alam nyo, nagsasabay ang kaisipan at ang katawan. Now, this is simile. So, inihalin tulad ni Haring David ang kanyang sitwasyon to a bottle in a smoke. Yung kasing wine skin, yung lalagyan ng alak, kapag wala ng laman yun, ito po ay isinasabit o isinasampay. At kapag ang lugar ay mausok, it becomes wrinkled, nangungulubot. It becomes worn out and blackened, nangingitim dahil sa usok. So, hinihalin tulad niya ang kanyang sarili sa bottle in a smoke. Ang kanyang katawan ay natutuyo, walang moisture, walang sigla. Nakikiisa ang kanyang kaisipan na puno ng dalamhati sa kanyang katawan. Kasi nga naman siya yung isang hari,
isa siyang leader, isa siyang poet, ngunit dahil sa kanyang present situation, tila ba ngayon ay feeling niya is wala siyang silbi at nawala na siya ng purpose sa kanyang buhay. You know, tayo din kung minsan, sa matinding mga suliranin natin, nahihirapan tayo, we feel the same. Pero tingnan natin, ano ba ang ginawa ni Haring David? What are the lessons that we can learn? So, he remembered the laws of God. Sabi niya, hindi ko pa rin nililimot ang iyong mga batas. And then number 2, he never gave up. Mahirap ang sitwasyon, ngunit he hold on to our God. Ikatlo, he remained faithful to God. So ito po ay magandang paalala na anuman ang sitwasyon natin, manatili tayong matapat sa ating Panginoon. And then ikaapat, there are bad circumstances that goes with our life every day. Pero bad circumstances cannot separate us from the Word of God. Magtiwala tayo sa mga salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. And God's grace is available. Kaya sabi nga ni Lord kay San Pablo, dito sa 2 Corinthians 12:9, my grace is all you need. My grace is sufficient to thee, for my power is perfected in your weakness. So, yan po. Ikatlo, feeling desperate. Okay. Verse 84, gaano ba katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad, sa nang-usig kung kaaway? Take note. Sa verse 83, tanong niya, kailan mo ako aaliwin? Sa verse 84, ang tanong naman niya, kailan mo pa igagawad ang parusa sa mga nag-uusig kong kaaway? Mga kapatid, Psalm 62 verse 12. Nasa saan? Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Sa Deuteronomy 32 verses 35 to 36, akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan, sa kanila'y darating. Lubos na pagkawasak ay malapit na sapitin. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan. Mga lingkod niyang hirang, kanyang kahahabagan. Kapag nakita niyang sila'y nanghihina at lakas nila'y unti-unting mawawala. So dito mga kapatid, kung minsan nagtatanong tayo sa ating Panginoon, pagkalabis ngayon ang ating dinaramdam na mga kahirapan. Romans 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, anong matututunan natin dito? Una, manalangin tayo at ibigay natin sa Diyos ang ganitong mga sitwasyon sa ating buhay. Ikalawa, may paghatol at pagkilos ang Diyos sa tamang panahon. Now, narito naman, binanggit ni Haring David ang kanyang mga kaaway. Sabi niya sa verse 85, mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nag-umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Verse 86, inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Verse 87, halos sila'y magtagumpay na kitlin ang aking buhay, ngunit ang iyong mga utos, hindi ko nalimutan. So dito po mga kapatid, makikita natin kung ano ang ginagawa ng mga kaaway ni Haring David sa kanya. Dinescribe niya sila sa verse 85, mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, proud and arrogant and disobedient. Ikalawa, ang sabi niya gumagawa sila ng mga bitag, makes plans and trap to capture him. Sa verse 86, ikatlo, sila ay may mga maling paratang. They persecute wrongly. At sa number 4, verse 87, nais nilang pumatay. They want to kill. So ito ngayon dinescribe ni Haring David ang mga ginagawa ng kanyang kaaway sa kanya. Ngayon, meron ngayong mga ginawa yung mga taong kaaway niya sa kanya.
Ano ngayon ang ginawa ni Haring David sa kanyang present situation? David prayed. Nanalangin si Haring David. So dito makikita natin whatever is our situation. Diba? Tayo kasi ay dumadanas ng mga iba't ibang mga sitwasyon sa buhay natin. It is always best to pray to God. Manalangin tayo sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Sa verse 2, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So dito, tayo po ay pinapaalalahanan na tayo ay manalangin tulad ni Haring David. Siya ay nanalangin. So ikalawa, ano ang kanyang ginawa? Sa kanyang panalangin, he expressed his trust in the law of the Lord. Verse 86, sa batas mo, ako'y may tiwala. Sinabi niya ang kanyang damdamin na ang kanyang pagtitiwala ay nasa kautusan ng ating Panginoon. Ikatlo, he prayed for help. Verse 86, sa batas mo, ako ay may tiwala, kaya ako ay tulungan. Humbly, he asked for God's help. Yan ang gawin natin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Matthew 7 verse 7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be opened unto you. Tingnan natin yung Psalm 121 verses 1 to 5. Naku, memorize natin itong lahat at alam natin ito. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsagalang. So, ikaapat, ito po ang ginawa ni Haring David. He prayed for restoration and revival. Verse 88, dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Dito dineclare niya ang pag-ibig ng Diyos. You see, kaya sabi niya, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, lingapin mo ako. Sa English version, sa King James Version, ganito po ang nakasulat, quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Lingapin, sabi niya, lingapin mo ako, Panginoon. Lingapin means to support, alalayan mo ako, kalingain mo ako, tulungan mo ako, Panginoon. At yung quicken, sa King James Version, ginamit yung word na quicken me, meaning to revive, to make alive, to bring it to life or restore it to a former flourishing condition. So dito ay nanalangin siya, Lord, palakasin mo ako muli, i-revive mo ako. Sabi niya, ibalik mo ako sa magandang kalalagayan. Sabi niya, at siya ay nagkaroon ng pangako, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. So ito ang ginawa ni Haring David sa panahon na siya ay nagdaranas ng matinding suliranin o kahirapan sa kanyang buhay. So, manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo. Kami ay lumalapit sa iyo sa panahon na kung kami ay mayroong mga suliranin. Tulungan mo kami, Panginoon. Humihingi kami sa iyo ng tulong at alam naming naririyan ka at hindi ka natutulog. Salamat sa patuloy na gabay mo sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-iingat mo at sa dakilang pag-ibig mo sa aming lahat. Ito'y panalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen. So praise the Lord. God bless.